250 milyong dolyar. Napakalaking halaga na posibleng maglaho lang na parang bula dahil sa isyu ng talamak na human trafficking sa bansa. Ito sana ang perang makukuha ng Philippine government bilang parte ng non-humanitarian aid na ibibigay ng Amerika para magamit sa mga proyekto laban sa pangangalakal ng laman, lalo na ang prostitusyon. Paano na? Gayong sa datos ng US State Department, ngayong taong ito ay pasok na naman ang Pilipinas sa watch list ng mga bansa na may pinakamaraming kaso ng human trafficking. Kaya naman nagdesisyon ang Remate Expose na palargahin ang aming undercover team para beripikahin ang naturang ulat. At dito po sa Caloocan City, naispatan namin ang maliit na video bar na ito na puno ng tao. Ito na kaya ang aming target? Narito at panoorin ninyo mabuti ang aming naidokumento na lantarang pangangalakal ng laman sa nasabing video bar. Agad na ipinahilera ang mga babae sa aming mga assets na nooy kargado na rin ng spy camera. At na magkasundo sa presyo ng VIP room na iniaalok ng mga babae dito, diretso na agad sa dalawang magkahiwalay na kwarto ang aming mga asset. At ito, tutukan ang aming nadiskubre. Sus Mario Josep, Caloocan City Mayor Racob Etcheverry, ano na ang masasabi mo dito? At dyan mismo sa iyong lugar ay laganap na din ang mga kababaihan na nagpapabayad, kapalit ay extreme sex services. Naku! Paano na nga masusugpo ang human trafficking sa bansa? Gayong sa mga maliliit na lungsod na gaya ng Caloocan ay laganap na ang prostitusyon. Kung tutusin, hindi lamang ang isa na malaking pondo ang dapat na pag-usapan dito. Dahil ang malaking tanong ay kung nagsisikap din ba ang mga lokal na pamahalaan tulad ng Caloocan City na sugpuin sa kanilang lugar at dumaraming kaso ng pagbebenta ng laman. May pondo man o wala.